Dapat. Mag-asawa ka na lang ng tahimik. 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 Asikasuhin mo na lang ang asawa at mga anak mo. Ang 3 piraso namin kapag pinagsama-sama ay hindi bababa sa 140 milyon. Iho, talo ka na. Teka, hindi pa namin nabubuksan ang sa amin. Masyado ka namang atat, hindi ba? 哎呀，你死！ 140 milyon. 140 milyon. Grabe, ang laki. Grabe, ang laki. Ang pangatlong bato natin. Anong klase kaya ang kailangan nating mabuksan? Para malampasan sila. Tama na ang satsat. Bilisan mo, buksan mo na. Hindi na ako makapaghintay. Na makita kang matalo. Kalma lang. Kalma lang. Ngayon pa lang nagsisimula ang palabas. Hinding-hindi ko kayo bibigyan. Itong huling bato. Ako mismo ang magbubukas. Ako mismo ang magbubukas. Sak. Salamat, Tito. Itong 30 milyon. Itong 30 milyon. Sisiguraduhin namin gagastusin namin to ng maayos. Huwag kang mayabang, bata ka. Tandaan mo to. Darating din ang araw na ipapasuka ko sa'yo ang perang yan. Nang buong buo. Kung ganon, mag-practice ka pa ng mabuti. Dahil kung hindi, hindi ka magkakaroon ng pagkakataon. CJ, tingnan na lang natin. Teka, wag muna kayong magmadaling umalis. Baka nakakalimutan ninyong dalawa. Ang dagdag pusta natin. President Chu, wag mong sabihin tayo at ang Zhenbao Pavilion. Hindi naman tayo nangingialam sa isa't isa dati. Anong ibig sabihin nito ni Ouyang Zhenhu? 欧阳震虎， Yung sa Antique Street. Yung lumuhod at tumawag sa King Daddy. Ang tunay na ama ng mabait kong anak. Siguradong dahil yan sa ginawa mo noong nakaraang araw. Grabe mong pinahiya si Ouyang Xiu. Kaya bumabawi ngayon si Ouyang Zhenhu para sa anak niya. Itong mga nakaraang araw, sunod-sunod na nilang inaagaw sa atin. Ang 3 malalaking deal. Noong wala ako. Ano nang mga nangyari? Wala naman masyado. Kasi, noong araw na iyon sa Antique Street. Noong araw na iyon sa Antique Street, nakaharap ko yung Ouyang Xiu na iyon. Nagpumilit siyang makipagpustahan sa akin. Tapos noong natalo, ayaw tanggapin. Kaya pinilit ko siyang aminin ang pagkatalo niya. Hindi ba normal lang natanggapin ang pagkatalo sa pustahan? At saka, si Ouyang Zhenhu, hindi naman mukhang ganoon kapiko na tao. Noong araw na iyon, nakipagpustahan siya kay Ouyang Xiu. Ang matatalo. Kailangang lumuhod at tumawag ng tatay. Kaya naman pala, ang galing mo talaga, Wang Yang. Karaniwan, pangatlo sa buong mundo. Kung ganoon, anong gagawin natin ngayon? Hahayaan na lang ba natin ang Zhenbao Pavilion na agawin ang mga kliyente natin? Hindi kaya dapat humanap tayo ng tagapamagitan. Huwag na, para harapin ang ganitong klaseng tao. Para harapin ang ganitong klaseng tao, dapat ay direkta mo siyang pinupuntahan at turuan siya ng leksyon. Tara, pumunta tayo sa Zhenbao Pavilion. Gusto kong makita kung itong si Ouyang Zhenhu ay ano ba talaga ang binabalak. Dad, itong kahihiyan na ito, kailangan mong ipaghiganti para sa akin. Kailanman ay hindi pa ako napahiya ng ganito kalaki. Wala kang kwentang nilalang. Bilang anak ko ni Ouyang Zhenhu, hindi mo man lang matalo ang isang bagito. Tito, hindi naman po ito kasalanan lahat ni Ouyang. Iyong batang si Wang Yang, sobra-sobra ang swerte niya. Nga, bawat bato niya may lumalabas na berde. Talagang napakaswerte niya. Sino ba ang may sabing makikipagpustahan tayo sa bato sa kanya? Ano? Kung hindi ka makikipagpustahan sa bato sa kanya, di nasayang lang ang pagkapahiya ko. Bakit ka ba nagmamadali? Itong mga nakaraang araw, inagaw ko ang maraming malalaking kliyente ni Suwan. Siguradong hindi sila mapapakali kapag sila na ang lumapit sa atin. Hahamunin ko sila sa pagkilatis ng mga antigo. Tingnan natin ang batang iyon. Kung paano pa siya mananalo. Tama, sa pagkilatis ng antigo. Yung loko na iyon. Tinalo lang naman ako dahil sa swerte. Sa pagkilatis ng antigo, hindi siya pwedeng umasa sa swerte. Kapag natalo na siya, ipapatawag ko rin siyang tatay sa akin. Sino ang tumatawag ng tatay? Sino ang tumatawag ng tatay?